Habang nagwawalis, biglang nakaladkad ang isang senior citizen na street sweeper nang dumaan ang isang delivery truck. Tumama pa siya sa isang poste. Nangyari yan itong Martes sa Valenzuela City. Di kita sa CCTV pero sumabit pala sa truck ang isang kable na siya namang humila sa street sweeper. Inoperahan siya sa balikat at naghihintay din ng operasyon sa paa. Aakuin ng kumpanya ng delivery truck ang gastos sa ospital at gamutan. Iniimbestigahan naman kung paanong napulupot sa katawan ng biktima ang kable at kung sa aling utility company ito. Kinukumpirma pa ng gobyerno ang iniulat na isang Pilipinong turista ang kabilang sa mahigit 1,000 nawawala kasunod ng pagragasa ng baha at putik sa border ng Nepal at China. Ang trahedyang yan na tinawag ng eksperto na debris flow, nangyari na rin daw dito sa Pilipinas at hindi malayong maulit. May report si Maki Pulido. Nagtakbuhan ng mga residente sa bahaging ito ng Tibet sa border ng China at Nepal. Ilang sandali lang, rumagasa ang mala-tidal wave na baha. Wasak ang gusali na na-wash out kasama ng mga nakaparadang sasakyan at mismo mga residente. Nakapangingilabot din ang tagpong ito. Nabura sa isang iglap ang isang gusali pati ang mga taong gustong makalikas. Bago ang mga sandaling yan, mula sa malayo, rinig na ang pagragasa ng tubig sa pagitan ng mga bundok. Hanggang sa nilamon na ng tubig ang ilog at mga bahay sa gilid nito. Ilang residente ang nakasaksi sa nakapanlulumong ragasa ng tubig. Higanteng alon ang humampas sa Botekoshi River. Tila laruan lang na sinira ng baha ang mga tulay. Ang pagragasa ng baha nag-iwan ng makapal na putik sa mga komunidad. Ayon sa local media, tinatayang mahigit 300 ng kinitil ng pagragasa ng bato at putik. Mahigit 1,000 naman ang nawawala. Ayon sa Nepal Tourism Board, kabilang dyan ang isang Pinoy na ngayon ay kinukumpirma pa ng ating mga otoridad. Babae ho ba yan? Reported o lalaki? Wala pong indication if it's a male or a female po. We presume that dahil po galing po yung datos po sa Nepal Tourism Board, that the person is a tourist there. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 128 Pilipino ang naninirahan sa Nepal. Karamihan sa kanila, mga babaeng kasal sa Nepali nationals. Si Pangulong Marcos nagpaabot na ng pakikiramay sa mga nasa Nepal at mga naapektuhan ng flash flood, lalo sa mga nawala ng mahal sa buhay. Tanaw sa satellite images ang iniwang pinsala ng flash flood. Ang mga otoridad doon nagbabala sa mga residente at rescuers na lumayo muna sa mga ilog. May nabuo kasing lawa kung saan nangyari ang baha sa Nepal at pinangangambahang magdulot muli ng trahedya. Sa ngayon, wala pang ibang detalye kaugnay niyan. Pero ano ba ang mitsa ng flash flood sa Nepal? Ayon sa mga ulat, isang bahagi ng glacier sa Himalayas ang gumuho. Inakala pa itong lindol pero sabi ng US Geological Survey, nagkaroon ng seismic energy o paggalaw ng lupang dulot ng mga gumuhong bato at yelo ng glacier. Sinundan yan ng debris flow. Parang baha na pero may laman na mga bato, graba, buhangin. Na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay nung baha na more than 50% ang bato. Mas marami pa sa tubig. Ang debris flow na nangyari sa Nepal naranasan na rin noon sa Pilipinas. Gaya sa Compostela Valley noong 2012 na kumitil ng mahigit 500. 2015 naman nang natabunan ng bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. At di raw malayong mangyari ulit yan. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm doon sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. There are more than 1,000 places that we've identified, and we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared. Maki Pulido, GMA News. Kalaboso ang isang lalaki na namboso sa mga katrabahong babae gamit ang spy camera na mukhang ballpen. May report si Jomer Apresto.
Ilang beses kinakalikot ng lalaking yan ang sineset-up na kamera at sinisipat ang tamang anggulo habang nasa loob ng banyo ng isang staff house sa Malate, Maynila. Ang pakay niya, bosohan umano ang mga katrabahong babae. Yung katrabaho ko, sinabi sa akin na may nakita silang object sa may ipit ng CR. So yung isang katrabaho ko, abang siya naliligo, nagtaka siya kasi parang akala niya pen lang. Nang suriin ng admin ng staff house, nakita niya ang isang memory card at tumambad ang mga video ng mga babaeng katrabaho habang naliligo. Pilit namin siyang pinapaamin kung bakit niya ginawa yun. Kung binibenta niya ba, pinagkakitaan niya ba yung dito kami. Sabi niya hindi daw, addict daw siya sa pornography. Agad isinumbong sa otoridad ang suspect na hawak na ngayon ng mga otoridad. Malamang ho na matagal niya nang ginagamit yun, nakakabit dun sa CR na yun. Iniimbestigahan kung ibinebenta ng suspect ang mga video pero sa pahayag niya sa pulisya, pang personal niya lang pong consumption, yun po ang pagkakasabi. tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sa pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya, paano nga ba mapoprotektahan ng sarili mula sa kaparehong insidente? Ayon sa isang US-based cyber safety software company, suriin muna ang paligid, i-check ang mga pader, mga saksakan at iba pang bahagi ng silid. Tignan kung may LED lights o maliliit na ilaw sa kwarto at gumamit ng flashlight para sipatin kung may spy camera. Ilan sa mga posibleng pagtaguan ng spy camera ay mga ilaw, appliances, salamin at butas na pader. Pwede ring itest ang salamin kung two-way mirror ito o yung tagusang nakikita sa kabila. Posibleng may spy camera kung walang puwang sa pagitan ng daliri. Ayon sa PNP, makatutulong din ang paggamit ng smartphone app o professional bug detector sa pag-check ng paligid. Jomer Apresto, GMA News. May nakaambang taas-singil ang Manila Water sa huling quarter ng taon. Mahigit piso kada cubic meter ang posibleng itaas ng singil na maaaring ipatupad sa Oktubre. Enero naman ng susunod na taon, ipatutupad ang huling tranche ng rate hike na posible ring umabot ng piso kada cubic meter. Ang dagdag singil ay bahagi ng rate rebasing o yung inaprobahang adjustment sa singil sa tubig base sa gastos ng mga water concessionaire sa pagkasaayos ng kanilang pasilidad. Nagulungan ng truck ang isang bata sa Cebu habang nabagsakan ng puno ang isang tricycle driver sa Ilocos Sur. Ang mga aksidenteng kumitil ng buhay sa report ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ang sanay pahinga sa lilim ng puno, naging metyas sa pagkasawi ng isang tricycle driver sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, pumarada ang biktima at nabagsakan ng puno ng akasya. Maaari umanong lumambot ang lupa kaya nabuwal ang puno. Pumailalim naman ang batang iyan sa isang truck sa Balamban, Cebu. Sa investigasyon ng pulisya, bumaba ng truck ang driver para tignan ang baterya ng sasakyan dahil hindi ito umaandar. Pero bigla itong umabante at nabundol ang tumatawid na bata kasama ang kanyang lola. Sugatan ang lola habang dead on arrival sa ospital ang bata. Inararo rin ng truck ang nakaparadang tricycle. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na nahaharap sa reklamo. Suspendido ng kanyang lisensya. Paliko ang jeep na ito sa Batangas City. Nang biglang, sumulpot ang humaharurot na truck. Inararo ng truck ang jeep. Damay pati poste ng ilaw. 2 ang nasawi, kabilang ang isang minor de edad. 11 ang sugatan. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamo. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, GMA News. Bugbog ang inabot ng isang lalaki na nagtangkang manghamblot ng cellphone sa Bacolod City. Naaktuhan ng isang residente ang lalaki na sinubukang hablutin ng cellphone ng isang estudyante. Hindi din daw ito ang unang beses na nagnakaw ang lalaki. Sa kabila ng sinapit ng lalaki, nakatakas pa rin siya. Inimbestigahan ng pulisya ang insidente. Bago ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa isang industrial area sa Valenzuela City, pasado alas 7 ngayong gabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na inabot ng 2 oras bago ideklarang fire out. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala.
Halos mabasa ang mga pasahero ng LRT-1 dahil sa tumatagas na tubig sa bagon nito. Takang-taka ang uploader ng video dahil hindi naman daw umuulan sa monumento sa Caloocan noong Lunes. Paliwanag ng Light Rail Manila Corporation, tubig mula sa aircon ang tumagas dahil sa depektibong aircon drain line valve. Nasira umano ito ng mas maaga sa takdang 3 hanggang 5 taong lifespan. Inalis na raw ng LRMC ang tren at dinala sa depot para masulit. Pinalitan na rin ang nasirang valve. At para hindi na maulit ang insidente, pinadalas na ang pagsusuri sa mga aircon drain valve. Plano ring palitan ng valve sa lahat ng tren sa fleet. Iginit ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na walang credible witness laban sa kanya ang ombudsman, kaya dapat daw ibasura ang kaso laban sa kanya. Sagot yan ni Romualdez sa naunang pahayag ng ombudsman na meron silang 28 testigo laban sa kanya sa kabila ng pagbawi ng testimonya o affidavit ng 4 sa mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Hindi pa rin daw nila nakikita, nababasa o nalalaman kung sino ang naturang 28 testigo. Gihit pa ng kampo ni Romualdez, walang saksi na direktang nag-uugnay sa kanya sa flood control scam at sa kickback mula rito. Sagot naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi eraser ang recantation o pagbawi, kundi dagdag na ebidensya. Dahil dalawaan niya ang magkaibang pahayag, kailangang suriin kung alin dito ang totoo. Habang buhay na kanselado ang lisensya ng isang jeepney driver na pumasada ng lasing sa Maynila. Sa viral na ngayong video mula sa Facebook page ni Gabriel Go, kita ang peligrosong pagmamaneho ng tsuper sa Taft Avenue. Nang imbestigahan na pag-alamang gumagamit din ng driver ng iligal na droga. May mga dati rin umanasyong paglabag na hindi pa nare-resolba. Inimpound na ng LTO ang jeep. Ipinatawag din ng operator nito. Peligroso rin ng trip ng mga kabataang yan na sakay ng 3 motorsiklo sa Antique. Wala na nga mga helmet, di pa maayos ang pag-angkas ng isa sa mga ito. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang mga rider at may-ari ng mga motor. Inaalam ng Department of Environment and Natural Resources kung galing sa nireclaim na bahagi ng Manila Bay ang mga alikabok na nilipad ng hangin na hinipa ng gust front kahapon. Sa mga kuha ng satellite ng Environmental Management Bureau ng DNR, nasa 40 hanggang 50 kilometro ng kumpol ng buhangin at iba pang particles ang itinulak pataas ng hangin. Sa kabila nito, wala raw naging masamang epekto sa ground level air quality ang pagtama ng gust front na may kasamang buhangin. Nakatulong din umano ang ulan dahil sa natural scrubbing mechanism nito para labanan ng polusyon. Kaninang tanghali, may gust front muli na napansin sa bahagi ng Manila Bay. Wala po halos naging epekto sa kalidad ng hangin ang nangyaring resuspension po ng mga sand na dala ng gust front ng habagat. First Yaya turned First Lady Melody Acosta. Mapapanood na rin sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Ipinasilip ni Sanya Lopez ang pag-reprise niya ng role na na-miss daw niyang gampanan. Yung preparation ko lang, pinanood ko lang ulit yung First Lady para ano ba yung atake ko doon. Kasi syempre sa dami ng mga teleserye na dumaan sa atin, kailangan mong balikan kung sino. Yes, refresh lang. Kelvin Miranda mapapanood na rin sa The Master Cutter. Grateful si Kevin sa oportunidad, lalo't dream come true raw ang makatrabaho niya si Ding Dong Dantes. Dream ko rin talaga makatrabaho si Kuya Dong. And so, sobrang saya ko na kasama ko siya sa show. Alamin kung kalaban nga ba o kakampi ang karakter ni Kelvin sa series. Sparkle Opa Kim Ji-soo sasabak bilang kontrabida sa Task Force Firewall. I feel very excited. It's my first time to do real villain, which is bad guy. I'm so excited. Von Aquino, GMA News. May mga paraisong hindi agad nakikita pero kapag narating mo, mapapatigil ka sa ganda.
Gaya na lang ng isang natatagong talon sa Catanduanes na unti-unti nang nadidiskubre ng mga turista. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. Bukod sa sikat na rolling hills, may isa pang natural wonder sa Catanduanes sa unti-unting tutuklasan ng ganda. Sa kasuluk-sulukan ng gubat, matatagpuan ang Hickming Falls. Mula Virac proper, humigit kumulang 20 minuto ang biyahe papuntang Barangay Hickming. 10 minutong trek at makikita na ang hidden gem na ito. Hindi man kasing laki ng ibang sikat na falls, isa ang Hickming Falls sa ipinagmamalaki ng isla. Hindi po kompleto yung trip nyo sa Catanduanes or exposure kapag hindi nyo na bisita ang falls kasi halos every barangay po ay bigay po na siya ng kalikasan. So, i-appreciate pa rin natin po kahit maliit. May mga natural pools at cascades din na pwedeng i-explore. Pwedeng lumangoy, magbabad sa malamig na tubig, mag-picnic o simpleng mag-relax habang napapalibutan ng lunti ang kagubatan. At dahil hindi pa ito kasing mainstream ng ibang tourist spots sa Catanduanes, mas tahimik at mai-enjoy ang peaceful experience. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ata Maraulio at ito ang State of the Nation.